Don Arturo, aalis na po kami. Ingat din po kayo. Nakangiting sabi ni Sofia. Kumaway lamang ang matanda sa kanila. Nauna na silang umalis para pumunta sa school ni Sander. Sa harap pinaupo ni Adrian si Sofia. Si Sander naman nasa likod at masayang naglalaro sa mga laruan na dala nito. Habang nasa biyahe napapangiti si Adrian. Habang nagdadrive, pasimple niyang tinitingnan si Sofia. Nahuli naman ni Sofia ang tiningnan siya ng binata kaya namula ang kanyang pisngi. Ay, ano ba yung ginagawa mo? Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Naiilang ako, Adrian. Nahihiyang sabi ni Sofia. Oh, bakit naman? Masama ka na bang tingnan ngayon? Sa nagagandaan ako sa'yo kasi naka-family t-shirt tayo. Natatawang saad ng binata. Masaya ka ba talaga? Seryosong tanong ni Sofia. Tinitigan muli ni Adrian si Sofia. Inawakan niya ang isang kamay nito at pinisil bago hinagkan. Sobrang saya ko. Yung tipong walang makakapantay sa kaligayahan ko ngayon. Ang pagkakaroon ng masayang pamilya ay kontento na ako sa buhay ko. Masayang sagot ni Adrian. Napangiti na lamang din si Sofia at tinagkan niya sa pisngi ng binata. Maraming salamat din, Adrian, sa lahat ng ginawa mo sa aming mag-ina. Nakarating na sa school nila si Sander. Napa-enroll na nila ang bata. Umalis na rin sila agad dahil gusto nilang masulit ang araw ng kanilang pamamasyal. Una silang dinala ni Adrian sa isang sikat na amusement park sa Laguna. Nag-ride sila doon, masayang namamasyal at nagpa-picture ng marami. Habang nagpapahinga, umupo muna sina Adrian at Sofia sa isang bench sa parke. Pinagmamasdan lamang nila si Sander. Sa masayang naglalaro, tumatakbo at nakangiti sa kanila. Sir Adrian, maraming salamat. Ngayon ko lang nakita si Sander na ganyan kasaya. Ayan ka na naman. Diba sabi ko sa'yo kapag tayong dalawa lang, tawagan mo ko sa pangalan ko lang? Kunwaring inis ni Adrian sa dalaga. Nailang kasi akong hindi ka tawagin na Sir Adrian. Boss ko pa rin kayo. Na kayo kong sabi ni Sofia. Tumingin si Adrian sa mga mata ng dalaga at inakbayan niya bago hinawakan ng kamay nito. Nanatili lamang sila sa ganong pwesto. Di na namalayan pa ni Sofia na nakaidlip na siya sa mga balikat ng binata. Napangiti na lamang din si Adrian. Sa sobrang kilig ng binata, hinagkan niya sa noo ang dalaga. Hinayaan niya lamang si Sofia na makaidlip at siya naman binabantayan ng kanilang anak na si Sander. Sa ngayon, sobrang kagalakan ng binata. Natupad ang pangarap niyang maranasan ng pagkakaroon ng masayang pamilya. Seryoso na siya sa kanyang buhay at si Sofia na lang kanyang hinihintay para pumayag ang dalaga na maging girlfriend niya. Magpapropose siya agad para magpakasal na sila. Lumapit na si Sander sa kanila. Napagod na marahil kakalaro at umupo na sa tabi niya. Daddy, maraming salamat at napakasaya ko po ngayon. Pagpapasalamat ng kanyang anak. Gagawin lahat ni Daddy. Mapasala kayong kanina Sofia, anak. Nakangiting sagot ni Adrian at tinagkan sa noo ang kanyang anak. Gutom ka na ba? Hindi pa naman po, Daddy. Intayin na lang po natin na magising si Mama. Nanghihingi lamang ng tubig si Sander at pinunasan ng bimpo ang basang likod ng kanyang anak. Nagising na lamang si Sofia sa masayang tawanan ni na Adrian at Sander. Nakatulog pala ako. Pasensya na. Paghingi ng paumanhin ng dalaga. Okay lang. Alam ko pagod ka. Anong gusto niyong kainin? Tanong ni Adrian sa mag-ina. Daddy, gusto ko po ng pizza at burger na malaki. Sigaw ng anak. Okay, sige. Bibili si Daddy. Tapos dun tayo kumain malapit sa fountain. May fireworks display mamaya. Wow! Sige po, Daddy. Naglakad na sila papunta sa pizza store. Bumili ng kanilang mga babaunin para sa fireworks display mamaya. Naglatag ng sapin si Adrian sa damuhan para doon sila umupo habang manonood. Doon din nila kakainin ang kanilang pinamiling pagkain. Masaya nilang kinain ng pizza, burger at milk tea na kanilang pinamili. Nang mabusog, umupo sila ng maayos para panoorin ang fireworks display. Si Adrian naman naglalambing kay Sofia. Humiga siya sa binti ng dalaga para mas makita niya magiging reaksyon nito sa surprise niya. Nag-umpisa na nga ang fireworks display. Naaliw sila sa magagandang pailaw sa kalangitan. Ganon din ang ibang mga naroroon na namamasyal. Dahil sa excitement, tinayo ni Adrian sa Sofia. Si Sander naman naglulundag sa tuwa. Ang huling nag-ilaw sa kalangitan ay ang mga salitang,
Will you be my girlfriend, my Sofia? Di naman nakapagsalita si Sofia sa pagkabigla. Ang mga tao sa paligid nagsigawan na tila kinikilig. Muli na namang natauhan si Sofia nang lumapit si Sander sa kanya at may inaabot na bouquet of roses. Mama, para po sa'yo. Sana po sagutin mo na si Daddy Adrian. Masayang sabi ni Sander sa kanyang mama. Sunod namang lumapit sa kanya si Adrian na ang lapad ng ngiti sa kanya. My queen, will you be my girlfriend? Seryosong tanong ni Adrian. Nang sandaling yon, labis ang kasiyahan ni Sofia. Aminado siyang may bahagi sa puso niya si Adrian at di na siya para tumanggi pa. Yes, Adrian. Naiiyak na sagot ni Sofia sa binata. Lumapit si Adrian kay Sofia, sinuot ang kwintas na may pendant sa puso. Niyakap niya ito na mahigpit at hinagkan sa labi. Kaya naman, lalong kinikilig ang mga tao sa amusement park. Si Sofia naman yumakap na mahigpit kay Adrian habang patuloy ang agos ng kanyang mga luha. Hey, tama na yung iyak. Nag-propose ako para maging boyfriend mo. Hindi ka ba masaya, mahal ko? Natatawang sabi ng binata. Sobrang saya ko. Tsaka hindi ko mapigilan eh. Natatawang sagot ni Sofia. Alam ko na hindi ako perpektong tao, pero pangako gagawin kong lahat para maging mabuting ama kay Sander at partner sa'yo, love. Buong pusong saad ni Adrian. Lumapit naman sa kanila si Sander kaya kinarga niya ito at masaya silang nagyakapan. Habang pauwi sila sa mansyon, nakatulog na sa biyahe si Sander, kaya binuhat ito ni Adrian habang magkahawak sila ng kamay ni Sofia. Masaya ka ba, love? Nakangiting tanong ni Adrian sa dalaga. Oo, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala, Sir Adrian. Kinikilig na sabi ni Sofia pero natawa siya ng Sir Adrian ang nasabi niya. Sir Adrian ka dyan. Love ang gusto kong itawag mo sa akin. Paglalambing na sabi ng binata. Sige na nga, masaya ako. Love? Malambing na sabi ni Sofia. Sumandal sa braso ng kanyang nobyo. Naglalakad na sila papasok sa mansyon. Binuksan na ni Sofia ang pintuan ng silid ni Sander at inayos niya yon. Nilapag naman ni Adrian ang kanilang anak at kinumutan niya ang bata. Mahimbing ang tulog ng kanilang anak. Marahil sobrang napagod to sa pamamasyal nila kanina. Nilingon ni Adrian ang dalaga at hinawakan sa kamay bago hinila palabas ng silid. Tara, doon tayo sa office. Gusto mo ba ng wine o beer? Pilyong tanong ni Adrian. Ikaw parang may balak ka. Pabirong sabi ni Sofia. Masama ba na mag-celebrate tayo dahil sinagot ako ng babaeng gusto ko? Masayang sagot ni Adrian. Napangiti naman na din si Sofia. Nagtungo nga sila sa opisina ni Adrian sa mansyon. Sige, beer na lang ako, love. Nakangiting sagot ni Sofia. Bumaba na si Adrian para kumuha ng beer nila ni Sofia at makakain. Pagkapasok niya ng silid, binuksan niya ang kanyang laptop at manonood na lamang sila ng movie habang umiinom. Sobra siyang nalulunod sa saya dahil sa napakasimpleng babae ni Sofia, kontento ito kung anong meron. Pinagmamasdan niya to habang nanonood ng movie. Sana lagi silang ganito kasimple, ang mahalaga, masaya silang magkasama. Hinawakan niya mga kamay nito at hinalikan. Pangilan mo akong boyfriend, love? Seryosong tanong ni Adrian. Ang totoo, ikaw pa lang ang karelasyon ko. Noon kasi nakatutok ako sa pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho para matulungan ko ang pamilya ko. Talaga? Ako ang una sa lahat? Natutuwang sabi ni Adrian. Oo, kaya nga hindi ako marunong humalik, lalo na sa larangan ng pagpapaligaya. Kaya lahat ng paratang mo sa akin noon kabaliktaran, pero pinabayaan na lang kita. Malungkot na sabi ni Sofia. Natahimik si Adrian. Tumungga na lang ng alak. Nilapitan ng dalaga at niyakap na mahigpit. Sorry sa mga nasabi ko noon sa'yo. Mula ngayon, mas kikilalanin pa kita at ikaw lang paniniwalaan ko. Bulong niya sa dalaga. Maraming salamat kung ganon. Di naman ako mapagtanim ng sama ng loob. Sagot ng dalaga at ngumiti sa binata. Bakit nung party nandun ka at ikaw pang regalo ko? Nagtatakang tanong ni Adrian, kunot pa ang noo. Kasi bago kong saltanon dito sa Maynila, wala akong mapasukan trabaho. Inalok yun sa akin isa sa mga crewmate ko para makabayad ako ng upa sa apartment at makapagpadala sa magulang ko sa probinsya. Sagot ng dalaga. Kaya pala sobrang mahinain mo. Nagtataka din ako sa'yo na kahit paghalik di mo magawa ng tama. Natatawang kwento ni Adrian. Hindi talaga, as in, wala akong ideya paano humalik. Natatawa ding sabi ni Sofia.
Tinungga nila ang alak at masayang nagkwentuhan pa para makilala ang isa't isa. Sofia, okay lang ba sa'yong ilihim muna natin ang ating relasyon? Seryosong sabi ni Adrian. Oo naman, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Di mo naman kailangan ipagsigawan ang relasyon natin. Ang mahalaga, tiwala natin sa isa't isa, Adrian. Sagot ni Sofia at tinawakan pa ang kamay ng binata. Salamat, love. Sa ngayon lang naman, pag okay ng kumpanya, ako mismo magpapakilala sa inyo sa buong mundo. Saad ni Adrian at niyakap ang dalaga. Maingat na hinalikan ni Adrian ang mga labi ni Sofia na buong puso naman itong tinugon. Dahil din sa alak kaya nadala sila. Nagtawanan pa silang dalawa na maghiwalay sila. Hindi ko akalain na makapagbibigay saya ang beer. Kasi dati nung nabigo ako sa pag-ibig, ito ang kasama ko. Sabi ni Adrian. Bakit naman? Takang tanong ni Sofia. Makakasama ko rin pala ang saya sa alak at sa kaligayahan ko. Nakangiting sabi ng binata. Humarap si Adrian kay Sofia at may ibinulong. Sundan na natin si Sander, love. Gusto ko ng maraming anak. Tumatawang bulong ng binata. Oo ba? Basta kaya mong palindigan. Kinikilig naman na sagot ni Sofia. Hinalikan muli ni Adrian ang mga labi ni Sofia na tinugon naman muli ng dalaga. Paninindigan ko ang lahat. Gusto ko magpakasal na tayo agad, love. Malambing na sabi ni Adrian habang humihingal na maghiwalay ang mga labi nila. Ikaw ang bahala. Nakasuporta lang ako sa iyo, Adrian. Inalis na ni Adrian ang mga damit ni Sofia. Ganon din ang sa kanya. Muling hinalikan ni Adrian ang mga labi nito at kapwa nila naramdaman ang init ng bawat isa na tila sumasayaw sa isang tugtugin na sila lamang nakakaalam. Habang nasa opisina si Adrian, tumawag naman ang kanyang ama. Naanganib daw ang kanilang kumpanya at gusto na ibang kasosyo nila na paalisin ng ama sa pagiging CEO. Maaari lamang daw niyang ipalit kung pakakasalan niya ang kanyang ex-girlfriend na si Cassandra. Pero hindi niya naman mahal ang dalaga. Nakalimutan na rin niya ito at paano na ngayon ang mag-ina niya na sina Sofia at Sander. Hindi niya na kayang pabayaan ang mga ito, lalo pat naranasan niya ng magkaroon ng masayang pamilya. Anak, Adrian, ang kondisyon nila kailangan magkaroon ng arranged marriage sa pagitan ng anak ni Mr. Vasquez na si Cassandra at ikaw. Para mapanatili din ang ating kumpanya, nag-aaral lang sabi ni Don Arturo. Pero dad, alam mo naman binubuo ko pa ang pamilya ko. Mahal ko na si Sofia at lalong ayokong malayo sa anak ko. Seryosong saad ni Adrian. Alam ko yon anak, pero paano ang kumpanya natin? Malungkot na tanong ng matanda. Maaring may ibang paraan naman siguro, dad. Mag-isip na lang po tayo, wag lang magpakasal kay Cassandra. Hindi ko nakakayaning malayo pa sa mag-ina ko. Gusto ko na rin pakasalan si Sofia. Paliwanag naman ni Adrian. Hindi ako tumututol sa pagmamahala ninyo, anak. Ang iniisip ko lamang ay ang kalagayan ng ating kumpanya. Malungkot din na sagot ni Adrian sa kabilang linya. Maraming salamat, anak, at pasensya ka na. Okay lang po, daddy. Gagawan ko yan ng paraan, pangako. Mariing sabi ng binata sa kanyang ama. Sige na, anak. Paalam ni Don Arturo sa kabilang linya. Tuso talaga ang ama ni Cassandra at alam niya, kahilingan din ni Cassandra na maikasal sa kanya. Nung makipaghiwalay ang dalaga sa kanya, muli itong nakipagbalikan sa kanya pero tinanggihan niya. Dahil na-discover din niya na may iba pa itong karelasyon at yon ay si Dr. Leandro. Nang maging girlfriend niya si Cassandra, agad tong nakipaghiwalay sa doktor upang sumama sa kanya. Kaya sobrang galit ng doktor sa kanya. Ngayon, gusto nitong gamitin si Sofia para makapaghiganti sa kanya at hindi siya papayag na mangyayari yon. Napaka-inosente ng kanyang girlfriend para madamay pa sa problema nila. Gagawa siya ng paraan para hindi na makasal sa kanyang ex-girlfriend. Nasa gate na ng school si Sofia para sunduin ang kanyang anak. Nang tumawag sa kanya si Adrian. Hello, love? Sagot ni Sofia sa kabilang linya. Love, nasan ka ngayon? Tanong naman ni Adrian. Nandito na ako sa gate para sunduin si Sander. Bakit? Namiss lang kita, Sofia. Gusto mo ba na pumunta kayo dito sa opisina? Ano ka ba? Di ba lihim pa lang ang relasyon natin? Baka kung ano pang isipin ng mga empleyado mo. Wika ng dalaga.
Oo nga pala. Sige, ganito na lang. Ako na lang pupunta dyan. Kain tayo sa fast food. Gusto ko kayong makasama ng anak ko. Paglalambing na sabi ng binata. Sige na nga. Hintayin ka namin dito sa gate pagkalabas si Sander sa klase. Masayang sabi ni Sofia. Okay, sige. Bye na. Paalam ni Adrian. Bye, love. Mag-iingat ka sa pagdadrive mo. Paalala din ng dalaga sa kanyang nobyo. Pumasok na si Sofia sa classroom ni Sander para sunduin ang kanyang anak. Masaya siyang sinulubong ng kanyang bibong anak. Mama, tingnan niyo po ang dami kong star. Masayang sabi ni Sander sa kanyang ina at yumakap dito. Wow, ang galing naman ng anak ko. Good afternoon po, Miss Sofia. Napakagaling po ng anak ninyo. Kabisado na po niya ang alphabet. Nakangiting saan ng teacher ni Sander. Salamat po, Teacher Sabel. Bye-bye po, Teacher Sabel. See you tomorrow po. Magalang na paalam ni Sander sa kanyang teacher. Tara na anak, ihintayin natin si daddy mo sa gate at susunduin ka niya. Magilaw na sabi ni Sofia sa anak. Talaga po, Mama? Yehey! Ipapakita ko mga stars ko kay daddy. Masayang sabi ni Sander. Makalipas ang 30 minutos, dumating na si Adrian para sunduin ang kanyang mag-iina. Buwaba siya para salubungin ang mga ito. Sobra naman siyang natuwa at naaliw sa kanyang anak. Humalik din siya sa kanyang kasintahan na si Sofia. Inalalayan din niyang makasakay ang mga to sa sasakyan. At dahil may star ang anak ko, kakain tayo sa Jollibee. Bibilan din kita ng mga bagong mong box. Gusto mo ba yon, anak? Tanong ni Adrian sa kanyang anak. Opo, Daddy. Gusto ko pong matuto pang magbasa. Magpapaturo po ako kay Mama. Magilaw na sagot ni Sander. Kumain muna sila sa Jollibee at pinaglaro nila ang kanilang anak sa playground bago sila pumunta ng bookstore para mamili ng mga bagong libro nito. Si Sofia naman masayang pinagmamasdan ng mag-ama habang naghahabulan at naglalaro. Pero nalungkot siya ng bahagya ng maalala ang kanyang mga magulang at kapatid. Kamusta na kaya ang mga ito? Mabuti kaya ang kalagayan ng kanyang mga magulang? Nilingon ni Adrian si Sofia. Napansin niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang nobya kaya nilapitan niya to at kinausap. Bakit malungkot ka, love? Wala. Naalala ko lang ang mga magulang at kapatid ko. Wala naman na kasi akong balita sa kanila. Malungkot na sagot ni Sofia, sabay nagyoko ng ulo dahil sa pagturo ng kanyang mga luha. Huwag ka nang malungkot. Gusto mo ba puntahan natin sila? Sasamahan kita at magpapakilala na ako sa kanila. Siguro sa tamang panahon na, Adrian. Hindi pa ako handang makipagkita sa kanila. Sagot ng dalaga. Sige, sabihan mo ako pag handa ka ng harapin sila. Sasamahan kita pati na rin ang anak natin. Pangako, una kitang sasabihan, love. Saad naman ni Sofia. Tinawag na nila ang kanilang anak para bumili na ng mga libro nito. Nang nasa bookstore na sila, masaya ang kanilang anak sa mga librong nakadisplay. Pinaka nagustuhan ni Sander ang mga libro na tungkol sa dinosaurs kaya binili agad to ni Adrian pero pinigilan to ni Sofia. Masyadong marami yan, love. Di pa naman niya lahat mababasa yan eh. Bila natin kung kaya niya lang basahin at intindihin. Sige, love. Papipiliin na lang natin ang anak natin. Suhestyon ni Adrian. Pumili naman ang kanilang anak at binilhan nila to ng mga chart ng dinosaurs. Pagkabayad sa counter, nilapitan sila ng isang babae. Adrian, kamusta my dear ex-fiancé? Nakangising sabi ni Cassandra. Hindi na mabuti dahil nakita kita. Aroganteng sagot ni Adrian. Daddy, sino po siya? Nagtatakang tanong ni Sander kay Adrian. Daddy? Kailan ka pa nagkaanak, Adrian? Nagbunga ba yung panluloko mo sa akin? Pangiinsultong sabi ni Cassandra. Wala ka nang pakialam doon. Aalis na kami. Paalam ni Adrian at hinila niya na ang kamay ng anak. Di naman nakaimik si Sofia. Tahimik lang nakikinig sa dalawang dating magkasintahan na naghiwalay ng dahil sa kanya. Tila siya robot na sumunod na lamang sa kanyang mag-ama. Matuloy kaya ang kasal ni Sofia at Adrian. Pero paanong kumpanya na matagal nang inalagaan ng ama ng binata? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!